Pero ang reason dito mga kapiksi is because masaya yung person mo na meron siya kasi gusto niya yung ibigay sa'yo. Okay, pero for some of you, parang nagkakaroon ng misunderstanding between you and your person na parang feeling mo, kagaya nga nito, no, parang wala siyang pakialam sa'yo. Self-absorbed kasi parang hindi niya na-explain or hindi niya nasasabi sa iyo na ginagawa niya yon para sa inyo. No, especially kung pamilyado na kayo nitong person mo. Hello guys, hello Libra, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is feelings reading, anong nararamdaman niya sa'yo. So, tingnan natin kung anong nararamdaman sa inyo ng inyong person. Pwede mag-resonate, pwedeng hindi. General reading lang guys. Positive or negative. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed guys. If in case hindi kayo naka-resonate dito, try nyong panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo mga kapiksi. Baka nandun yung kanilang baka nandun yung energy nyo mga kapiksi. Alright? So, eto guys, nakikita natin na maaari nagkakaroon kayo ng problema. Ito palang spread na to guys. Ito yung mga influences, nakaka-influensya dun sa inyong relationship. So, nakikita natin na we have communication, gossip, and obstacles energy. Etong gossip and obstacles na to mga kapiksi, ito yung mga chismis. Either chismis na nakakarating sa'yo or nakakarating dun sa person mo via text, via parang chat, ganyan. Parang may nagsusumbong sa person mo o kaya naman nagsusumbong sa'yo ng ginagawa ng person mo or nung ginagawa mo mga kapiksi, okay? And dahil dito sa gossip na to, nagkakaroon ng aberya dun sa communication nyo or dun sa relationship nyo mga kapiksi, and yun yung nagsisilbing balakid. So, I'm sensing na pwedeng may naninira, no? Pwedeng literal na may naninira sa inyo guys, parang siguro ayaw kayong, usually nangyayari ito, actually kahit hindi naman LDR, pero usually yung mga ganito sa LDR na sitwasyon, malimit yan mga kapiksi kasi syempre hindi nyo nakikita yung person nyo, hindi nyo sila nakakasama, ganyan. So parang umaasa lang kayo sa communication with your person, tapos meron pang iba na nanggagatong ganyan. Pwedeng may nanggagatong dun sa relationship para magkasira kayo. Pero kahit naman hindi kayo LDR guys, sometimes meron ganito talaga, no, na mga mapanira na mga tao na gustong sirain yung relationship nyo. Pwedeng naiinggit sila sa relasyon nyo mga kapiksi, o kaya naman parang may nakita sila na balitaan, tapos binigyan nila ng negative na kahulugan, tapos sinumbong sa inyo ganyan. Uy, Mars, alam mo ba si pare ganito, ganito, ganyan, ganyan. Pero parang baseless naman. Kumbaga parang may nakita lang tapos binigyan ng kahulugan. So mga ganun mga kapiksi, okay? And yun yung nagiging nagsisilbing balakid sa pagkakaroon nyo ng harmonious na relationship with your partner o specific person. Okay? So, comment down below, Libra, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Tingnan natin, no, yung energy sa inyong sitwasyon naman, mga kapiksi. Tingnan natin, guys. So, mayroon tayong addiction, mga kapiksi. So, ito mga mga blocks. Ito yung mga obsession. Ito mga obstacles din. Ito mga kapiksi. So, pwedeng addict sa babae, addict sa alak, addict sa lalaki. Depende guys kung ano yung gender nyo. Kahit anong gender nyo guys, pwede mag-resonate ito. Pwedeng he, she yung relationship nyo mga kapiksi. Pwedeng addict sa sugal, pwedeng addict sa pinagbabawal na gamot, addict sa games, ganyan, ML, hindi ko alam kung uso pa yun. Addict sa games, ganyan. Pwedeng addict din sa trabaho, mga kapiksi, yung person nyo na parang palagi na lang OT ng OT, ganyan, or gusto parang palaging kasama yung, pwedeng addict sa negosyo, addict sa pera. Kasi gustong, kumbaga parang yun na yung pin-priority nila kesa sa inyo, mga kapiksi. Alright? And yeah, ito yung medyo makasarili. You may be dealing with a person na medyo makasarili. Again guys, no,
pwedeng energy nyo, pwedeng energy ng person nyo, and roles can be reversed. Sabi ko nga, kaya if hindi kayo nakaresonate dito, pwede nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo. And eto guys, no, meron ditong person na makasarili, no? Sabi ko nga, makasarili, sarili niya lang yung iniintindi niya. Very narcissistic, pwedeng walang pakialam, pwedeng one-sided yung inyong relationship, parang yung give and take, parang ikaw lang yung give ng give, siya take lang ng take, or vice versa, mga kapiksi. Pero parang for some of you, mas isa lang yung mas nag-e-effort dun sa relationship, mga kapiksi, and then yung isa parang walang pakialam, no? Parang hindi ginagampanan yung emotional obligations pagdating dun sa relationship, mga kapiksi, and parang mas inuuna yung sarili, guys. Okay? So comment down below guys, no, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Alam nyo naman if story nyo yan or hindi, mga kapiksi. So, tingnan natin guys yung totoong nararamdaman sa inyo ng inyong person. Shuffle ko to guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman, kapiksi? Kung gusto mong yumaman, umandad at umasenso ng bonggang-bongga, mag-avail ka na ng course guys, kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news mga kapiksi, no, dahil sale ngayon, meron tayong Christmas season sale guys. Magbibigay ako ng 10% discount plus 1 free pampaswerte subliminal sa lahat ng mag-avail ng course until December 31. So mag-avail na kayo mga kapiksi. Meron din tayo guys email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest guys, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, ito mga kapiksi, no, Libra kayo ay represent ng Queen of Swords sa ating spread, guys. Meron tayong presence ng Earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you guys, pwedeng Earth sign yung person mo, by the way, or maaaring may Earth element sila sa kanilang natal chart. So, dito guys, nakikita talaga natin yung person mo na very driven ito sa mga blessings. Kumbaga parang gusto niya na yung career niya, yung negosyo niya kung siya ay negosyante, yung trabaho niya kung siya ay nagtatrabaho, yun yung priority niya. Pero ang reason dito mga kapiksi is because masaya yung person mo na meron siya kasi gusto niya yung ibigay sa'yo. Okay, pero for some of you, parang nagkakaroon ng misunderstanding between you and your person na parang feeling mo, kagaya nga nito, no, parang wala siyang pakialam sa'yo, self-absorbed kasi parang hindi niya na-explain or hindi niya nasasabi sa iyo na ginagawa niya yon para sa inyo, no, especially kung pamilyado na kayo nitong person mo, parang gusto niya, nagpapaka-responsable siya, parang gusto niya mag-ipon, gusto niyang maging stable yung pangkabuhayan, showcase nyo, ganyan. And kaya siya parang consumed siya ng kanyang pagtatrabaho pag negosyo. Pero in reality mga kapiksi, baka hindi niya na-explain sa'yo or baka hindi niya nasasabi sa'yo na ikaw yung nagdadala ng kasiyahan sa kanya and ikaw then yung kanyang inspirasyon mga kapiksi and motivation, especially kung kayo ay may mga anak na and pamilyado niya. Gusto kasi ng person mo is stable, parang medyo perfectionist itong person mo. Pwedeng ayaw niya na naghihirap, ayaw niyang especially kung galing siya sa mahirap na pamilya nung kabataan niya, parang naging traumatic yon sa kanya and parang ayaw niya nang maulit yung same experience na yon sa inyo at sa inyong mga anak kung kayo ay pamilyado na. Kaya itong person mo parang nagsisikap siya
na maayos yung inyong kabuhayan, pero hindi niya yun nasasabi sa'yo, hindi niya na explain, or pwedeng na-explain niya sa'yo or nasabi niya na sa'yo dati, pero parang hindi mo naiintindihan. And kulang kasi siya sa guys, sa yun nga sabi ko, yung emotional obligations niya sa'yo, nakakalimutan niya, no? Parang akala niya pera-pera lang, trabaho lang, pero hindi niya nare-realize na importante rin yung emotional obligations, which is nane-neglect niya, mga kapiksi. Pero deep inside this person, mahal ka nito, and ikaw yung inspirasyon niya, mga kapiksi. Pwede nagkaroon ng betrayal issue sa inyo, guys, in the past, pero magkakaroon ito ng pagbabago. Or feeling ko sa inyo, guys, parang feeling nyo na betray kayo nitong person na to, kasi parang hindi niya nagagampanan yung pinangako niya na ikaw lang ang mamahalin ko habang buhay, hindi kita papabayaan. So parang hindi mo nararamdaman na mahal ka niya, hindi niya napapakita sa'yo na mahal ka niya. So yun yung pagkakulang sa'yo ng person mo, and feeling mo nabebetray ka ng person mo dahil doon. Pero kailangan nyo lang mag-usap ng maayos nitong person na to, and iset mo yung expectation mo sa kanya, and siya din, maaaring may mga pwedeng itong person mo medyo parang din siya, nagtatampo din kasi may mga expectations din siya sa'yo. Parang akala niya kasi maiintindihan mo as to why he or she is doing those things, especially kumpara sa inyo, pero parang feeling ng person mo para sa'yo kulang yung ginagawa niya. So nagtatampo din itong person mo sa iyo, mga kapiksi. So kailangan yung mag-usap once and for all, or mag-usap ng maliwanag, ganyan, para hindi kayo magkaroon ng miscommunication, no? Misunderstanding. Yan. Okay? And yung iba sa inyo kasi baka binibigyan nyo ng ibang kahulugan, no? Yung mga bagay na ginagawa niya, which is imbes na positive, negative yung binibigay nyong kahulugan, mga kapiksi. Alright? So, comment down below, mga kapiksi, if feeling nyo nakaresonate kayo dito. Meron din tayong presence dito, guys, ng fire sign, Aries, Leo, Sagittarius for some of you. Feeling ko, guys, pag nag-usap kayo nitong person mo, maaaring magkaroon ng pagbabago or changes sa inyong relationship, for the better or for worse, kayo lang nakakaalam. Pero, syempre, guys, pag ginagawa nyo ng action yung trading nyo, kailangan ang mindset nyo positibo palagi, okay? Para magkaroon kayo ng desired result, or makita nyo yung desired result na gusto nyo. Alright? Okay, so comment down below, Libra, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan. By the way, mga kapiksi, ito yung ating 2024 kapalaran, guys. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na, malapit ng 2024, mga kapiksi. Ito rin yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, mga kapiksi. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.